Wellman TV. Marshal Ortega. Kabanata 226 na lumuhad at humingi ng tawad. Ang differential na tono ni Tristan sa telepono ay bumulaga sa lahat sa hall. Ang pinuno ng mga Neville, ang pangunahing pamilya sa martial arts, ay yumuyuko kay Marshal. Inakala ng lahat na si Marshal ay bodyguard lang ni Daphne, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagkamali silang lahat. Si Marshal ang totoong powerhouse dito. Sa pagmumuni-muni sa dating saloobin ni Anthony, sa wakas ay naunawaan na nila ang sitwasyon. At ngayon, si Daphne na nakatayo sa tabi ni Marshal ay mukhang isang attendant kaysa sa isang katumbas. Ngunit ang tanong sa lahat ay kung gaano kalakas ang background ni Marshal para magmakaawa kahit si Tristan. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-relax si Vera, nakakakuha ng kaaya-ayang pabango mula sa Amerikana ni Marshal habang nakatingin siya sa kanyang matangkad na figure. Nagsisimula pa lang ang mundo niya. Samantala, ang mga pinuno ng sangay ng Brookhaven Martial Alliance, kasama ang ilang mga disipulo, ay napuno ng takot. Si Knox, kasama nila, ay kumawala mula sa karamihan at tumakbo papunta sa VIP lounge sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang sandali, si Kyler, nang marinig ang tungkol sa sitwasyong nangyayari sa Crown Banquet, ay nagmamadaling bumaba mula sa VIP area, na sinundan ni Ronald at kasama ang 4 Heavenly Kings ng Brookhaven Martial Alliance Wilder at Drake. Ang eksenang nakasalubong nila sa bulwagan ng Crown Banquet ay agad silang natulala. Nakaluhod sa sahig sina Ruby at Jason, duguan ang mga mukha at nanlilisik ang mga mata. Sa tabi nila, nakaluhod din si Anthony. 6 na Elder of Discipline, 4 na Senior Disciples, at Finnegan mula sa Brookhaven Martial Alliance ay nakahiga na walang malay. Ang lahat ng mga bisita ay umatras sa mga gilid ng bulwagan, na naiwan lamang sina Marshal at Daphne sa gitna. Huminga ng malalim si Drake, mabilis na inintindi ang nangyari. Ang Queens at ang Neville ay nakipagsagupaan kay Marshal. Walang pagdadalawang isip, umalis siya sa tabi ni Ronald at nagmamadaling pumunta kay Marshal. Mr. Ortega. Tumango si Marshal bilang pagsang-ayon. Agad namang pamwesto si Drake sa gilid ni Marshal. Sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili kay Marshal, hindi siya nag-iwan ng pag-aalinlangan tungkol sa kung saan nakatayo ang pamilyang Don, ang nangungunang pamilya sa Harmonfield, sa labanang ito. Matapos ang isang maikling paghinto, binaliwala din ni Wilder ang reaksyon ni Ronald, nagmamadaling humakbang pasulong na may magalang na pagyuko. Guru. Sinulyapan siya ni Marshal na may nakakatuwang ngiti. Tuwang-tuwa si Wilder. Iminungkahi ng tugon ni Marshal na tinanggap niya siya bilang kanyang alagad. Ang pamagat ng Master ni Wilder ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla sa bulwagan. Nakakabigla ang paghahayag na ang presidente ng Draconia Holistic Medicine and Health Association ay alagad ni Marshal. Ang bagong impormasyon na ito ay hindi lamang nabigla sa mga tao kundi pati na rin ang mga ekspresyon ng parehong Ronald at Kyler. Nakapikit si Ronald habang pinag-aaralan si Marshal, iniisip kung ang lalaking ito ang misteryosong manggagamot na gumamot kina Martin at Timothy. Nang makita ang eksena sa harap niya, halos nakumpirma ang kanyang mga hinala. Ang mga aksyon ni Wilder at Drake ay naging malinaw ang kanilang katapatan. Bumulong si Knox kay Ronald, Mr. Queen, siya ang nagpabagsak sa Brookhaven Butcher, natalo si Sam, at pinatay si Ivan. Nang marinig ito ni Kyler ay nagalit. Siya stormed up sa Marshal, declaring, "You struck my daughter, I'll kill you." Humakbang si Daphne, malamig ang tono. Mr. Kyler, ganyan ba kisingit ang lahat sa Brookhaven Martial Alliance? Hindi mo ba dapat itanong kung bakit sinaktan ni Mr. Ortega ang anak mo bago mo siya pinagbantaan na papatayin? Dumilim ang mukha ni Kyler sa galit. Kailangan ko ba ng dahilan kung kailan niya binugbog ng ganito ang anak ko? Tumawa si Daphne. Inatake ng iyong anak si MS Silva, sinira ang kanyang kwintas, at sinubukan pa niyang haburin ang kanyang mga damit sa publiko. Napakahiyang pag-uugali ginagawa ka ni Mr. Ortega ng pabor sa pamamagitan ng pagdidisiplina sa kanya. Kyler raged, D***man it. Kahit anong gawin ni Ruby ay tama.
She shows that useless Ms. Vera some respect just by laying a hand on her. Ms. Vera is nothing compared to Ruby. Malamig na tumawa si Marshall. Ang Brookhaven Marshall Alliance ay tiyak na nagpapatakbo sa isang thuggish na kahulugan ng Loika. Hindi nakakagulat na ang isang anak na babae na may tulad na nakalulungkot na asal ay lumabas mula dito. Dagdag pa niya, mukhang nakatakdang mamuhay sa kahihiyan ng iyong anak sa buong buhay niya. Bago pa makapag-react si Kyler, hinawakan ni Marshall sa buhok si Ruby at isinandal ang ulo sa marble floor. Bang! Napasigaw si Ruby bago bumagsak sa lupa, nawala ng malay at puno ng dugo. Napuno ng mga hinga ang silid. Iyon ay brutal. Hayagan niyang pinupukaw ang Brookhaven Marshall Alliance. Napailing si Ronald na nakaupo sa kanyang wheelchair na parang tatayo na. Sinalo niya ang sarili ngunit hindi niya maitago ang galit. Mula sa kabilang kwarto, napansin ni Drake ang pagtatangka ni Ronald na bumangon at nakaramdam ng pagkagulat. May usap-usapan na ilang dekada nang hindi tumatayo si Ronald dahil sa kakaibang karamdaman, pero heto siya, tila nakaka-move on reflex. Hindi maiwasan ni Drake na magtaka kung ang pagkalumpo ni Ronald ay isang gawa, at kung gayon, para sa anong layunin. Nakipagpalitan ng tingin si Ronald sa Four Heavenly Kings sa kanyang tabi. Agad silang na-tense, nakahanda na silang hampasin. Samantala, mukhang handa nang sumabog si Kyler. Naninigas ang mga kalamnan at nagliliyab ang mga mata sa pagpatay na layunin, umungol siya, Terika. Sisiguraduhin kung mamamatay ka dito. With that, sinugod niya si Marshall. Kyler, mag-isip ka muna bago ka kumilos. Maya-maya lang, nagkaroon ng commotion sa entrance ng hotel. Isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan na pinamumunuan ni Carson Wright, ang pinakamayamang tao sa Brookhaven. Isang tingin sa magulong eksena ay sinabi kay Carson ang lahat ng kailangan niyang malaman. Umiling siya bilang hindi pagsang-ayon kay Kyler, saka mabilis na naglakad papunta kay Marshall. Mr. Ortega, I apologize. I didn't anticipate this. This is all due to my oversight. Nanatiling impassive ang ekspresyon ni Marshall. Wala itong kinalaman sa iyo. Tumango si Carson at pamwesto sa tabi ni Marshall. Natigilan si Kyler sa gulat. Mr. Wright, ikaw. Binigyan siya ni Carson ng madilim na tingin. Hahawakan mo ito sa iyong sarili. Sa isang iglap, si Kyler. Naunawaan si Marshall ang maimpluwensyang figure na binanggit ni Carson. Bigla siyang nawala ng malay, tumingin sa paligid sa mga taong nakatayo sa tabi ni Marshall, sina Carson Wilder, Drake, at Daphne. Nilinaw ng mga kilalang tao na ito kung saan sila nakatayo sa labanan. Sa pagitan ni Marshall at ng Brookhaven. Alyansang militar. Lumipat ang mga mata niya kina Jason at Anthony, mula sa kilalang pamilyang Neville, na parehong nakaluhod sa harap ni Marshall. Hinalma ang sarili, nag-alinlangan si Kyler, sinusubukang alamin kung sino si Marshall para mag-utos ng ganoong paggalang. Lahat, lumuhod kayo. Binasag ng galit na galit ni Ronald ang katahimikan. Nagulat si Kyler, nauuto, Ty, pero sinaktan niya si Ruby. Lumuhod. Sigaw ni Ronald sabay turo kay Kyler. Bilasan mo at humingi ng tawad kina Mr. Ortega at Ms. Silva. Sila ay mga kagalang-galang na bisita ng Brookhaven Marshall Alliance. Si Ruby ang may kasalanan dito, hindi si Mr. Ortega. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang silid. Si Ronald, ang nagtatag ng Brookhaven Marshall Alliance, ay nagpakita ng uri ng kagandahang loob at pag-iintindi sa kinabukasan na kakaunti lamang ang maaaring tumugma. Sa kabila ng malalim na indulhensya ni Ronald kay Ruby, kapag nahaharap sa isang kritikal na bagay ng tama at mali, ipinakita niya ang katatagan at disiplina na inaasahan sa isang Grandmaster. Nagdadalawang isip si Kyler habang nakatingin kay Ruby na nasa kaawa-awa. Kyler, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. Ortega ngayon din. Utos ni Ronald. Kinagat ni Kyler ang ngipin, saka lumuhod. Mr. Ortega, I'm sorry. I will compensate Ms. Silva for her loss. Humarap siya sa kalapit na alagad ng Marshall Alliance at tumahol, ilipat ang $5 bilyong kay Ms. Silva ngayon din. Matigas ang boses ni Ronald. Kyler, ikaw din ang may kasalanan.
Hindi mo nirerespeto pareho si Mr. Ortega at Ms. Silva. Magbabayad ka ng 10 beses sa halaga. Nakangiting lumingon siya kay Marshall, na sinubukang itago ang kanyang pagkabalisa. Mr. Ortega, Ms. Silva, at mga pinarangalan na panauhin, taos-puso akong humihingi ng paumanhin para sa kawalang galang na naranasan mo sa panahon ng ating Brookhaven-Marshall Alliance. Seremonya. Mangyaring tanggapin ko, pagsisikap, para makabawi bilang tanda ng aming panghihinayang. Responsibilidad ko ang ugali ni Ruby. I've spoiled her, and I'll reflect on this, he added. Mr. Ortega, Ms. Silva, everyone present, would you honor me by joining me in the VIP room upstairs? Dadalhin ng mga tauhan ko doon ang pondo. Nang makitang hindi siya pinansin ni Marshall, pinilit ni Ronald na tumawa at sinubukang ayusin ang sitwasyon. It's okay. Dito na natin kukumpletuhin ang compensation. Hindi nagtagal, dinala ng mga pinuno mula sa iba't ibang sangay ng Marshall Alliance ang kabuoang halaga kay Ronald. Sandaling nag-alinlangan si Ronald, saka tumangala kay Marshall. Mr. Ortega, paumanhin ko. Kahit na nakolekta namin ang lahat mula sa bawat sangay, nakuha lang namin ang pagsasama-sama ng 30 bilyong dolyar. Mr. Queen, hindi ba itinaas na natin ang kinakailangang 5B, panimula ni Knox, ngunit sinampal siya ni Ronald sa mukha bago pa siya matapos. Hindi mo ba nakikitang kausap ko si Mr. Ortega? Bulag ka ba? Napaluhod si Knox sa takot, hindi nang ahas na magsalita pa. Isang mahinang tawa ang binigay ni Ronald. Paumanhin, Mr. Ortega. Ang mga nasasakupan ko ay magaspang sa mga gilid at hindi gaanong disiplinado. Sa ngayon, kulang pa tayo ng $20 billion. Kakailanganin natin ng kaunti pang oras para makolekta ang buong 50 billion. How about this, Mr. Ortega? Please accept the 30 billion now, and I promise to personally deliver the remaining 20 billion to you by midnight tonight. You have my word, ang pamilya natin ay walang utang sa sinuman. Binigyan ni Marshall si Ronald ng mahaba at hindi mabasang tingin. Fine. I'll be waiting tonight, sagot niya bago tumalikod para umalis sa lobby ng hotel. Kaya lang, sina Alice, Zachary, at Liam. Nagmamadaling pumasok, nasalubungin lamang ang tensyon na namamalagi sa silid. Pumunta si Alice sa harap ni Marshall, galit na galit ang ekspresyon nito. Marshall, may nasimulan ka na naman ba? Do you realize where you are? Nakita niya si Ruby na duguan at binuhat ng mga medical personnel at agad niyang naintindihan. Inatake mo si Ms. Queen. Marshall, paano mo magagawa iyon? Pumunta ka at humingi ng tawad sa mga Queen ngayon din. Out of the way. Rita snap, shout, Alice sa tabi. Idiot. Habang papalayo si Marshall at ang grupo niya, sumigaw si Alice sa kanila, Marshall, magwa-walk out ka lang pagkatapos mong bugbugin si Ms. Queen. Bumalik ka dito. Ngumisi si Kyler sa sigaw ni Alice. The asterisk man. And who the hell are you? Get lost. Sa pribadong silid sa ikalawang palapag ng Harmonfield Hotel, pinagmamasdan ni Ronald mula sa bintana si Marshall at ang kanyang grupo na umaalis, ang kanyang mga mata ay namumula sa layuning pumatay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya sa apat na hari sa langit, na nakatayong may malamig na ekspresyon, at nag-utos, ngayong gabi, siguraduhing patay na si Marshall. Nauunawaan, Mr. Queen, sagot ng isa sa apat na hari sa langit, isang masasamang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kabanata 227 Tanggalin si Marshall. Dumating si Alice na umaasang mapahanga ang mga Queen, ngunit sa halip, pinahiya siya ni Kyler. Galit na galit siya. Ang buong kaguluhan ay dahil kay Marshall. Kung hindi lang naabala ang selebrasyon ng asungot na iyon, hindi sana mawawala ng galit si Kyler, at hindi sana siya pinalayas ng hotel ng presidente ng Marshall Alliance. Maaaring gumawa siya ng ilang mahahalagang koneksyon sa mga piling tao ni Brookhaven. Kahapon, nagsumikap siya upang makakuha ng 2 imbitasyon sa high-profile na kaganapang ito mula kay Liam, ngunit naging ganito ang mga bagay.
Pinlano niyang palawakin ang kanyang social network at mamigay pa ng mga imbitasyon para sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Zachary sa susunod na linggo. Ngayon, dahil nasira ang pagdiriwang ng Brookhaven-Marshall Alliance, ang planong iyon ay tuluyang nasira. Nakatayo sa labas ng pasukan ng hotel, mas lalong nagalit si Alice sa bawat pag-iisip. "What's wrong, Alice? Let's go," sabi ni Zachary. Napansin ang pagkunot-noo nito at iginiya siya patungo sa parking lot. Napabuntong hininga si Alice. "Zachary, nasaan ang engagement invitations?" Tinuro ni Zachary ang assistant niya sa likod nila. "Nasa bag sila. Dahil hindi nangyari ang event, hindi namin sila maiabot. Kasalanan ni Marshall ang lahat." Namumula si Alice, pinandilatan si Marshall, na nasa unahan. Nang makita niya si Daphne na naglalakad sa tabi niya, nagningning ang mga mata niya. "Zachary, tingnan mo. Nandyan si Ms. West. Tara, bigyan natin siya ng invitation." Pinitik ni Zachary ang kanyang mga daliri, excited. "Nako, muntik ko nang makalimutan yon. Alice, dapat bigyan din natin si Marshall. Paano magiging kumpleto ang engagement party natin kung wala siya?" "Ha ha ha." Sabay tawa ni Alice sa kanya. "Great idea, Zachary. I want him to see the grandeur of our engagement. Sa araw na iyon, kailangan mong gawin itong maluho." Dagdag ni Alice na kumikinang ang mga mata. "I want Marshall to feel crushed, to know he could never have someone like me. Let him see that I'm someone he'll never possess." "Ha ha ha." Tumingin si Zachary kay Marshall na may mapanuksong ngiti. "I can already picture Marshall's face when he see you as my bride, utterly devastated." Ngumisi si Alice. "Then he'll finally understand that he and we are not even from the same world. Let's go. We should catch up to them." Binilisan nina Zachary at Alice ang takbo. "Ms. West. Hello." Magalang na bati ni Alice kay Daphne nang huminto sila ni Marshall sa harapan nila. Binigyan ni Daphne ng malamig na tingin si Alice, walang sinabi. Walang pag-aalinlangan, nang bobola siya ni Alice. "Ms. West, lagi kitang hinahangaan, ikaw ang aking lubos na huwaran." "Oh." Nagtaas ng kilay si Daphne na walang pakialam. "Maraming tao ang humahanga sa akin. Ano ang gusto mo?" Mabilis na inilabas ni Alice ang engagement invitation, sabay abot ng dalawang kamay nito. "Ms. West, ngayong weekend sa araw pagkatapos ng piging ni Old Mr. Wright, nagsasagawa kami ni Zachary ng aming engagement ceremony. Ikinararangal namin kung makakadalo ka." Napasulyap si Daphne sa invitation na iniabot ni Alice pero hindi niya ito tinanggap. "Hindi ako dadalo." "Move," sabi ni Rita, tinabihan si Alice habang sinusundan si Daphne. Nakatayo doon si Alice na nahihiya. Paglingon kay Vera, pilit itong ngumiti. "Vera, buti na lang andito ka ngayon. Ibibigay ko na sayo ang invitation mo imbes na ihatid ko mamaya." Napatingin si Alice kay Marshall na may mapaglarong ngisi. "Marshall, hindi ko sinasadyang sabihin ito sa iyo, ngunit dahil nandito ka, bigyan kita ng imbitasyon. Halika at makita mo ako sa aking damit pangkasal." "I don't have the time," sagot ni Marshall, na nilagpasan sina Alice at Zachary papunta sa parking lot. "Marshall, tumigil ka nga dyan." Sigaw ni Alice sa likod niya sa frustration. "Alam kong umiiwas ka sa engagement natin dahil hindi ka comfortable na makita akong pakasalan si Zachary. We were nice enough to come give you an invitation so you could attend our engagement party. We're showing you a lot of respect, and this is how you act. Are you still bitter over me ending our engagement? You're so petty. Ang mga lalaking katulad mo, walang klase, nasa ilalim ko." Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Vera. "Alice, Marshall never cared about your breakup in the first place. Ikakasal ka na. Bakit ka pa rin nakatigil dito? Anong silbi? O hindi ka pa tapos kay Marshall?" Nanunuya si Alice, nanunuya. "Bakit naman ako mabibitin sa isang brute na katulad niya? Vera, I can't believe you'd even suggest that. I'd never lower myself for a man like him, magkaiba talaga tayo ng level." Huminga ng malalim si Vera at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang coat. "Fine,
Alice, Zachary, I'll going now. I'll see you on the day of your engagement celebration. Habang pinagmamasdan ni Alice si Vera na umalis, napansin niyang nakabalot si Vera sa coat ni Marshall. Hinawakan ni Alice ang braso ni Vera. Vera, parang close kayo ni Marshall, may feelings ka ba sa kanya? Huminto si Vera, pagkatapos, nahuli ang pagkairita sa mga tingin ni Alice, tumango. Yes, I do. Problema ba yun? Vera, seryoso. Paano ka magiging interesado sa isang tulad ni Marshall? Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Vera. Alice, hindi kita hahayaang pag-usapan si Marshall ng ganyan. Bukod sa nanay ko, siya ang taong laging nandyan para sa akin. Noon, baka hindi ko napinansin ang mga panlalait mo sa kanya. Pero simula ngayon, tandaan mo ito, hindi na ako papayag na ipahiya mo pa siya. Kasabay nito, hinayla ni Vera ang kanyang braso at sumugod kay Marshall, na iniugnay ang kanyang braso sa kanyang magiliw. Napuno ng kakaibang iritasyon si Alice sa panunood ng dalawa na sabay na lumalayo. Pinandilatan niya ang kanilang mga umaatres na figura, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Vera, panghihinayang lang ang ay dudulot ng pagdikit kay Marshall. Maya-maya lang, nagmamadaling lumabas si Anthony sa lobby ng hotel, nakasunod si Jason sa likuran niya. Malinis na ngayon ang mukha ni Jason, bagamat nananatili pa rin ang pamamaga at pamumula. Mr. Anthony, bakit tayo nagmamadali? Hinihingal na tanong ni Jason. Si Anthony, na sumulyap kay Marshall sa unahan, ay hinimok siya. Tere Jason. Kung hindi tayo magmadali, baka wala na si Mr. Ortega pagdating natin doon. Bulong ni Jason, inis. Ano ang kailangan natin sa kanya? Tumahimik ka na lang Jason at humabol ka. Kasama ko. Ipaliwanag ang lahat kapag nandoon na tayo. Walang ibang salita. Hinayla ni Anthony si Jason, naabutan si Marshall nang makarating siya sa kanyang sasakyan. And find novel. Papasok na sana si Marshall nang tumawag si Anthony, Mr. Ortega, please wait. Tumigil si Marshall at lumingon, pinagmamasdan si Anthony na papalapit. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sinulyapan ni Anthony ang mga tao sa loob ng sasakyan, sa kahininaan ang boses. Mr. Ortega, Mr. Tristan asked me to pass along a message, something has happened with Phoenix Vanguard. Nagtaas ng kilay si Marshall. Pumunta ka dito para lang sabihin sakin yun. Saglit na nag-alinlangan si Anthony. Si Mr. Ortega ang Vice Dragon Leader ng Phoenix Vanguard, Drogo, ay naglagay ng Dragon Leader at Madam Mavis sa ilalim ng house arrest. May chismis na ang Seven Evils of Phoenix Vanguard ay papunta na sa Harmonfield, at maaaring pinaplano kanilang targetin. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Tapos ka na ba? Pagkatapos ng maikling paghinto, tumango si Anthony. Sumakay si Marshall sa kanyang sasakyan. Habang isinara niya ang pinto, humakbang si Anthony at idinagdag, Mr. Ortega, papunta na si Mr. Tristan at darating ngayong gabi. Isinara ni Marshall ang pinto at nagmaneho. Pinagmasdan ni Jason ang pag-alis ni Marshall, halatang inis. Mr. Anthony, ang yabang ni Marshall. Sa ganyang ugali, why bother being polite to him? Di kaya. Umayos ng upo si Anthony, naging mabagsik ang ekspresyon. Jason, huwag kang magsalita ng ganyan. Mr. Ortega is not someone we can afford to provoke. Napangisi si Jason. What's so untouchable about him? I don't see anything special. Mr. Anthony, nabanggit mo na nagkaroon ng malaking kaguluhan ang Phoenix Vanguard, na ikinulong ng Vice Dragon Leader si Mavis at ang iba pa. Bakit hindi pumunta si Lolo sa Phoenix Vanguard para tulungan si Mavis? Ano ang ginagawa niya dito sa Harmonfield? At bakit ka nag-abala pang ipaalam kay Marshall? Umiling si Anthony. Jason, ang Phoenix Vanguard ay maraming mahuhusay na manlalaban. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila gamit ang ating lakas. Mahusay na pinlano ang hakbang ni Drogo na kontrol na niya ang parehong panloob at panlabas na sekta ng Phoenix Vanguard. The information I have said Drogo dispatched the Seven Evils of Phoenix Vanguard to Harmonfield. Ang target nila ay si Marshall.
Nakatanggap ng Dragon Token ang mga Master Fighters mula sa lahat ng branch ng Phoenix Vanguard at papunta na sila sa Harmon Field. Ngayong gabi, magiging lubhang mapanganib ang mga bagay-bagay dito. Namutla ang mukha ni Jason. Mr. Anthony, bakit pupunta si Lolo? Tutulungan ba natin si Drogo na alisin si Marshall? Mabilis siyang pinutol ni Anthony. Jason, don't say such things. Wait until Mr. Tristan comes before jumping to conclusions. Si Jason, na halatang kinilig sa balita, ay nagtagal upang tipunin ang sarili. Mr. Anthony, nasa edad ko lang si Marshall, pero gumagamit ng napakalaking resources ang Phoenix Vanguard para tugisin siya. Ano ang sama ng loob ng Phoenix Vanguard laban kay Marshall na gagawin nila ang ganoong paraan upang subaybayan siya sa mga rehiyon? Napabuntong hininga si Anthony. Jason, sa kabila ng kanyang murang edad, nakakatakot ang background ni Mr. Ortega. Hindi ko alam ang buong kwento sa aking sarili, ngunit alam ko na walang isang tao sa mundo na maglakas loob na tumayo laban sa kanya o ang mga puwersa sa likod niya. Hindi lang ang mga Neville kahit ang pinakamakapangyarihang mga pamilya at sekta sa buong mundo ay hindi mangangarap na pukawin siya. Mga taon na ang nakalilipas, sinunod ng pinuno ng Phoenix Vanguard ang payo ng Dark Lord at pinukaw ang bagong lumitaw na Drakebane. Ang Phoenix Vanguard ay halos maburas sa magdamag. Agad na iniutos ni Mr. Chapman na ang Phoenix Vanguard ay magpasakop magpakailanman sa kanya, at lahat ng mga disipulo ay kinakailangang tawagan siya bilang kanilang Panginoon. Ang sinumang lumabag dito ay haharap sa walang hanggang pagtugis ng mga tagapagpatupad ng Phoenix Vanguard, isang pamamaril na hindi matatapos hanggang sa kamatayan. Ngayon, hindi lang kontrolado ni Drogo si Mr. Chapman kundi inutusan niya ang mga disipulo ng Phoenix Vanguard na alisin si Marshall. Ito ay maaaring mag-spell ng katapusan ng Phoenix Vanguard. Sa pagkakataong ito, ang pagdating ni Mr. Tristan sa Harmon Field ay tiyak na magdadala ng malalaking desisyon. Pinakilos na ng mga Neville ang lahat ng kanilang nangungunang mandirigma. Kabanata 228 ang krisis ng Phoenix Vanguard. Sa gitna ng Villa Hall ng pamilya Davidson sa eastern suburb, si Ronald ay matatag na nakaupo sa kanyang wheelchair, kasama ang 4 Heavenly Kings na nakatayo sa likuran niya. Tumayo si Kyler sa harap ni Ronald, na nasa gilid ng mga pinuno mula sa Brookhaven Marshall Alliance at ng pamilyang Davidson. Lumapit sa kanya si Walter Murray, tagapangasiwa ng Phoenix Vanguard's Loyalty Hall, sa pangunguna ng 2 alagad ng Marshall Alliance. Bilang tagapangasiwa, responsable si Walter sa pagsasagawa ng mga panloob na inspeksyon at pamamahala sa mga panlabas na komunikasyon. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagpunta sa Harmon Field ay upang maghatid ng liham mula kay Drogo, ang dating Deputy Dragon Leader ng Phoenix Vanguard. Mr. Queen, ang Dragon Token ng Phoenix Vanguard ay nasa pangangalaga na ni Mr. Drogo, sabi ni Walter habang iniaabot ang sulat kamay na sulat ni Drogo kay Ronald. Gusto ni Mr. Drogo na malaman mo na ang Phoenix Vanguard at Divine Drakebane ay may malalim na sama ng loob na hindi maaaring magkasundo. Si Cassian Chapman, ang dating Dragon Leader ng Phoenix Vanguard, at ang kanyang asawa ay inilagay sa ilalim ng pag-aresto sa bahay pagkatapos gumawa ng isang nakakahiyang kasunduan kay Divine Drakebane mga taon na ang nakakaraan. Ginamit na ngayon ni Mr. Drogo ang Dragon Token para i-rally ang mga elite fighter ng Phoenix Vanguard para wakasan ang Divine Drakebane at linisin ang Phoenix Vanguard sa kahihiyan nito. Mr. Queen, Mr. Drogo ay umaasa na makiisa sa iyo sa pag-aalis ng Divine Drakebane. Tumawa si Ronald. Mr. Murray, mukhang si Mr. Drogo ang may mataas na pagtingin sa Brookhaven Marshall Alliance. Wala kaming posisyon na hamunin ang isang taong kasing kapangyarihan ng Divine Drakebane. Natatakot ako na ang aming limitadong mga mapagkukunan ay magiging maliit na tulong. 3 years ago, under Cassian's leadership, Phoenix Vanguard reached its peak in 50 years. Ang sabi-sabi ay nag-iisang tinalo ni Divine Drakebane ang lahat. Sa kaunting mayroon tayo, paano natin maiisip na harapin ang isang tulad ni Divine Drakebane? At saka, hindi pa namin nakita ang Divine Drakebane na ito, ni wala kaming personal na hinaing.
Bakit kami mag-iimbita ng gulo mula sa gayong demonyo? Ngumisi si Walter. Mr. Queen, marahil ay hindi mo alam, ngunit ang Brookhaven Martial Alliance ay matagal nang may sama ng loob kay Divine Drakebane. Nanatili ang mahinahong ngiti ni Ronald. Mr. Murray, hindi mo dapat basta-basta ang mga ganitong akusasyon. Malamig na sagot ni Walter, isinasantabi mo ang mga pangyayari kay Butcher at Mr. Spencer, parehong nasaktan ng apo at apo mo sa lalaking ito. May score ka na para makipag-ayos sa kanya. Sa sinabi nito, napatili ang ngiti sa mukha ni Ronald. Mr. Murray, ang ibig mo bang sabihin ang sumakit sa apo kong si Ruby sa seremonya ngayon ay? Tumango si Walter. Mr. Queen, ito ay walang iba kundi si Divine Drakebane. Akala ko isa lang siyang walang ingat na bagong dating sa underground na may dissenting martial arts skills. Hindi ko akalain na siya pala talaga ang maalamat na Divine Drakebane na minsang yumanig sa buong underground. Kung hindi ako nakialam sa selebrasyon ngayon, ang buong Brookhaven Martial Alliance ay nalipol na. Wala nang paraan para makalusong tayo sa ganitong mapanganib na tubig ngayon. Ipagpalagay na kahit na ang pagsanib puwersa sa Phoenix Vanguard ay hindi sapat para ibagsak siya, dumiretso lang tayo sa sarili nating pagkamatay. Humalaklak si Walter. Mr. Queen, habang ang iba ay maaaring hindi alam kung ano ang tunay na kakayahan ng Brookhaven Martial Alliance, kami sa Phoenix Vanguard ay lubos na nakakaalam. Ang kakaibang sakit na dinanas mo ilang dekada na ang nakakaraan ay biglang dumating. Ang sabi-sabi kahit ang pinuno ng Healing Haven na si Apollo Whitlock, ay hindi ka kayang pagalingin. At gayon paman, narito ka, buhay na buhay. Inaakala ng mga tao na ang South Fist Grandmaster, isa sa pinaka-nakakatakot sa kanyang panahon, ay nawala sa mahiwagang sakit na iyon ngunit tila iba ang katotohanan, hindi ba, Mr. Queen? Nagpapanggap kang may sakit sa lahat ng mga taon na ito, hindi ba? Upang mapanatili ang pagkilos ng napakatagal ay nangangailangan ng isang kahangahangang pasensya, isang bagay na hindi maaabot ng karamihan. Saglit na natigilan si Kyler bago nagalit, ano bang pinagsasasabi mo? Kilalang kilala ang sakit ng tatay ko sa buong underground. Ang mga pinuno ng Brookhaven Martial Alliance ay natigilan sa mga salita ni Walter, na natagpuan silang walang katotohanan na nakarinig ng isang napakakamanghamanghang alamat. Noon, si Ronald ay bumangon upang maging hindi mapag-aalinlanganang master ng South Fist sa kasagsagan ng kanyang kapangyarihan bakit siya magpapanggap ng sakit at aalis sa ilalim ng lupa. Ang ganitong mga pag-aangkin ay ganap na walang katuturan. Matalim na pinandilatan ni Ronald si Walter, saka humagalpak ng tawa. Mr. Murray, nakatanggap ba si Mr. Drogo ng maling katalinuhan? Bahagyang ngumiti si Walter at nagpatuloy, Mr. Queen, nasaktan mo ang isang misteryosong figure ilang taon na ang nakakaraan. Nabalitaan na ang taong ito ay may koneksyon sa isang lihim na organisasyon sa militar ng Draconia. Nag-aalala ka na ang taong ito ay maghihiganti at hadlangan ang iyong pananaw sa pagtatatag ng pinakamalaking martial alliance ng Draconia, kaya nagkunwari kang may sakit para maiwasan ang sakuna na iyon. Sa hindi malamang kadahilanan, ang taong ito ay misteryosong nawala. Kung may kinalaman ka man dito, marahil ikaw lang ang nakakaalam ng katotohanan. Dapat kong sabihin, ang pagpapanatili ng isang harapan ng sakit sa loob ng mga dekada ay tunay na kahanga-hanga. Ang gayong tagumpay ay makakamit lamang ng isang taong may dakilang adhikain. Sa loob ng 40+ na taon na nagkunwari kang may sakit, ang Brookhaven Martial Alliance ay umunlad mula sa isang minor martial arts sect hanggang sa pinakamalaking sekta sa Draconia Martial Arts World. Mr. Queen, hindi na natin kailangang pag-aralan pa ang mga detalye ng bagay na ito. Bilang isang Grandmaster, tiyak na mayroon kang sariling mga dahilan para sa mga ganoong aksyon. Ang layunin ko dito ay para lang iparating sa iyo ang mga intensyon ni Mr. Drogo. Mr. Queen, naniniwala ako na walang alinlangang susukitan ng isang tao na naglalayo ng kadakilaan ang sitwasyon at sasamantalahin ang pinakakapakipakinabang na sandali upang maalis ang anumang pagbabanta. Nararamdaman ni Mr. Drogo na kung ang Brookhaven Martial Alliance ay handang makipagsanib puwersa sa Phoenix Vanguard para puksain ang ating karaniwang kalaban, ngayong gabi ang pinakamagandang pagkakataon.
Mula sa puntong ito, maaaring mag-alok ang Phoenix Vanguard sa Brookhaven Marshall Alliance ng higit pang mga collaborative na pagkakataon. Tumingin si Walter sa apat na hari sa langit at sinabi, Mr. Queen, kung isa sa alang-alang ang mga nangungunang mandirigma na mayroon ka, kasama ang iyong sarili, kakaunti ang makakatalo sa iyo sa Draconia o saan man sa mundo. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring hindi na mauulit ang pagkakataong ito. Tawa ng tawa si Ronald. Kamakailan lang. Taon, Drogo ay ginawa ng kaunti sa ang iposisyon ang sarili bilang Dragon Leader ng Phoenix Vanguard. Sige. Dahil handang sumuko si Drogo, papayag akong makipagsanib puwersa sa iyo ngayong gabi para kunin ang Divine Drakebane. Sa Secret Command Hub ng Dragon Palace, na matatagpuan sa West Hill Cemetery, si Jack ay nakaupo sa gitnang conference table, sinusuri ang kamakailang mga ulat sa autopsy tungkol sa 3 bangkay na natagpuan sa West Hill Cemetery, pati na rin ang kanilang background at layunin para sa pagpasok sa Draconia. Nabigo pa rin ang mga natuklasan ng mga mananaliksik na matukoy kung bakit ang dugo ng 3 Sakiran warriors ay ganap na naubos mula sa kanilang mga katawan pagkatapos ng kamatayan. Mukhang naubos ang kanilang dugo ng ilang kakaibang nilalang. Ayon sa lahat ng pagsisiyasat, walang kilalang halimaw sa mundong ito na nanghuli ng ibang nilalang sa ganoong paraan. Gayunpaman, alam ni Jack na ilang dekada na ang nakalilipas, mayroong isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang figure na ang malamig na sandata ay maaaring gumawa ng ganoong gawa. Noon, nalaman lang niya ito sa pamamagitan ng ilang video footage at hindi pa niya nakita ang mga bangkay mismo. Gayunpaman, sa mga sumunod na dekada, hindi na naulit ang mga ganitong insidente. 2 Shadow Guards ang sumugod, na nagsasabing, General Grayson, mayroon kaming mahalagang impormasyon na iuulat sa iyo. Anong nangyayari? Tanong ni Jack habang nilalapag ang litratong nasa kamay niya. General Grayson, ayon sa aming intelligence network, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Phoenix Vanguard kagabi. Ang Dragon Salungguhit leader na si Cassian Chapman, ay isinailalim sa house arrest ni Deputy Dragon Leader Drogo, na ngayon ay Dragon Leader ng Phoenix Vanguard. Kumunot ang noo ni Jack. Isang kaguluhan sa Phoenix Vanguard. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang Shadow Guard ay nagpatuloy, Drogo ay banihag ang Cassian sa ilalim ng pagkukunwari ng paghihiganti para sa Phoenix Vanguard. Ngayong gabi, ipinadala niya ang 7 Evils ng Phoenix Vanguard para makalusot sa Harmon Field. Bukod pa rito, ang iba't ibang mga eksperto mula sa Phoenix Vanguard ay nagmamadali sa Harmon Field na ito. Gusto nilang maghiganti para sa Phoenix Vanguard. Anong ginagawa nila sa Harmon Field? May target ba silang maghiganti? Umiling ang Shadow Guard. General Grayson, hindi pa rin kami malinaw tungkol dyan. Wala pa kaming natatanggap na impormasyon kung sino ang balak nilang puntiryahin para sa kanilang paghihiganti sa paglusot sa Harmon Field. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Jack ng isang lihim na mensahe. Ang layunin ng mga eksperto ng Phoenix Vanguard na pumasok sa Harmon Field ay upang patayin si Marshal Ortega. Naningkit ang mga mata ni Jack nang makita ang balita. Marshal Ortega. Mukhang may kahangahangang background ang binatang ito. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, sumili ang isang makahulugang ngiti sa mga labi ni Jack. Hindi naintindihan ng Shadow Guard ang ibig sabihin ni Jack ngunit nagpatuloy sa pag-uulat. General Grayson, sa pagdiriwang ng Brookhaven Marshall Alliance sa Harmon Field Hotel, ang mga Queen ay nagkaroon ng komprontasyon sa isang binata na nagngangalang Marshall. Kahit na ang pamilya Queen ay lumilitaw na nakompromiso at umatras, ang maaasahang katalinuhan ay nagpapahiwatig na si Ronald ay naghahanda na kumilos laban kay Marshall ngayong gabi. Bukod dito, nakipag-ugnayan na ang Phoenix Vanguard kay Ronald. Nagpasya silang magsanib puwersa para maalis si Marshall. Mukhang magiging busy ngayong gabi sa mga aktibidad. Sandaling natigilan si Jack. Lumilitaw na si Marshall ay talagang isang taong mahalaga, na nakuha ang atensyon ng napakaraming underground bigwig na naglalayong harapin siya. Ang isa ay ang Brookhaven Marshall Alliance, ang pinakamalaking martial arts sect sa Draconia, habang ang isa ay ang itinatag na sekta, ang Phoenix Vanguard.
Ang maging kalaban ng mga naturang organisasyon ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Nag-isip sandali si Jack bago tumingin sa Shadow Guard. I-deploy kaagad ang aming mga mapagkukunan. Subaybayan ang buong pagtatangka ng pagpatay ngayong gabi kay Marshal ng Phoenix Vanguard at Brookhaven Marshal Alliance. May gagawin ba tayo, General Grayson? Nag-aalangan na tanong ng Shadow Guard. Nagsasagawa lang kami ng silent surveillance. Dapat itong manatiling ganap na confidential at hindi matukoy. Para sa operasyong ito, huwag mag-set up ng anumang kagamitan ng maaga, at huwag alertuhan ang Phoenix Vanguard o Brookhaven Marshal Alliance. Walang anumang uri ng instrumento ang pinapayagan. May huling update ako, General. Dinala ni Tristan Neville mula sa martial arts family ang lahat ng eksperto mula sa kanyang pamilya sa Draconia at ngayon ay patungo na sa Harmonfield. Nakikita ko. Tumango si Jack. Pagkaalis ng Shadow Guard, napalalim siya sa pag-iisip. Ang layunin ni Tristan sa pagpunta sa Harmonfield ay si Marshal. Sino ba talaga ang binatang ito? Bakit walang ipinakitang reaksyon ang intelligence network ng Dragon Palace sa kanyang pagpasok sa Draconia? Kahit na ang nangungunang ahensya ng paniktik ni Draconia ay nabigo na alisan ng takip ang kanyang background. Ano ang tunay niyang pagkatao? Siya kaya ang lihim na hinahanap ng Dragon Palace. Nagsimulang maglakad si Jack, naalala ang mga nakatagpo niya kay Marshal. Wala siyang napansing kakaiba sa binata. Gayunpaman, ang operasyon ngayong gabi ng Brookhaven Marshal Alliance at Phoenix Vanguard ay tiyak na magbubunyag ng tunay na pagkatao ni Marshal. Kabanata 229 na madilim na mensahero. Sa tapat ng Blossom Haven, isang bar sa southern suburbs ng Harmonfield, isang grupo ng mga lalaking nakadamit ang nakatayong nagmamasid. Sila ay mga ahente sa pangungulekta ng utang sa field mula sa Trustgen Loans, na pinamumunuan ni Stuart McCarthy, isang lalaking nasa edad 30s at ang pinuno ng koponan ng Field Debt Collection Team A. Pinag-isipan ni Stuart ang mahinhin na bar bago nagtanong, Mr. Price, sigurado ka bang lahat ng 300 kliyente na kailangan nating kolektahin mula ngayon ay nagtatrabaho dito? Tumango ang abogadong si Gregory Price. Oo, Mr. McCarthy. Ang impormasyon mula sa sales department ay tumuturo dito. Ang bar na ito ay bahagi ng Tiger Spire Group sa Harmonfield, na mahusay na pinondohan, at ang mga empleyado nito ay kumikita ng mataas na sweldo. Kinuha ni Stuart ang impormasyon ng may utang kay Gregory, maingat pa rin. Could you double check? Sigurado ba tayo na ganoon kataas ang kita ng mga empleyado dito? Medyo mahirap paniwalaan. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Gregory. Oo, Mr. McCarthy. Ayon sa database ng platform, ang bar na ito ay may malaking rehistradong kapital at matatag na suporta sa pananalapi. Sinasabi ng mga kaibigan ko na nagiging sobrang abala ito sa gabi. Nagpatuloy siya, sinaliksik ko rin ito bago dumating. Ang Tiger Spire Group ay nagpapatakbo ng 12-dosenang mga lugar, kabilang ang mga bar, karaoke hall, hotel, at pribadong club. Ang mga empleyado dito na kumuha ng mga pautang mula sa Trustgen Loans ay nagulat lahat ng buwanang kita na higit sa 30,000 dolyar, pagkumpirma ni Gregory. Batay dito, ang kanilang mga limitasyon sa pautang ay itinakda sa pagitan ng 200,000 at 500,000 dolyares, at kakaunti ang humahawak ng mga posisyon sa pamamahala ng departamento. Napakunot ang noo ni Stuart habang nakikinig sa pahayag ni Gregory. I went over the loan applications. They all list manager positions. If the information is correct, this small bar supposedly only hires supervisor, with each person earning over $50,000 a month. Bibili ka ba niyan? Sumagot si Gregory, well, hindi kami sigurado tungkol dyan, Mr. McCarthy. Ang masasabi lang namin ay sinusuri ang pangunahing impormasyon habang iniharap nila ito. Dagdag pa, ang kanilang mga opisyal na email at mga pahayag ng kita ay naglalaman ng lahat ng pag-endorso ng Tiger Spire Group. Tiyak na hindi sila tutulungan ng kanilang kumpanya na mapeke ang mga personal na talaan, hindi ba? Itinuro ni Stuart si Blossom Haven na nakakunot ang noo at sinabi sa isang malinaw na nag-aalinlangan na tono,
Ang bar na ito ay may 300 empleyado, na may 279 na nagsasabing sila ay mga tagapamahala. May kahulugan ba iyon sa iyo? Si Gregory at ang iba pang angkop na mga lalaki ay napakamot sa kanilang mga ulo sa katahimikan. Iyan mismo ang ipinapakita ng mga talaan. Na-scam kaya kami. Palagi kaming nasa TrustGen Loans ang gumagawa ng panlilinlang paano posibleng kami ang na-scam. Si Stuart ay isang nangungunang tagapangasiwa ng utang sa TrustGen Loans, isang ahensya sa pagkolekta sa Harmon Field. Ngayon, pinangunahan niya ang isang team sa Blossom Haven Bar para sa on-site na mga koleksyon ng Debbie. Sa TrustGen Loans, itinakda ng kanilang online loan system na ang anumang hiniram na pondo ay karaniwang may panahon ng pagbabayad na 10 araw. Gayunpaman, kapag nakakuha na ng loan ang mga nanghihiram, agad nilang i-activate ang mga tawag sa telepono at mga pamamaraan sa pagkolekta sa lugar sa parehong araw, na humihiling ng pagbabayad na doble ng prinsipal at napagkasundo ang interes. Maliwanag, naglalagay sila ng bitag para sa mga nangungutang. Matapos mahulog sa kanilang mga panlilinlang, ang mga nangungutang ay haharap sa mga ilegal na taktika sa pangungulekta ng utang. Kung hindi sila magbabayad sa parehong araw, ang ahensya ay agad na manghaharas sa mga kaibigan at pamilya sa pamamagitan ng telepono, na pinipilit silang kumuha ng mga bagong pautang para mabayaran ang mga luma, maging ang pagbabahagi ng mga hubad na larawan sa social media bilang bahagi ng kanilang mga taktika sa pangungulekta ng utang. Orihinal na thug lamang mula sa isang maliit na bayan malapit sa Harmon Field, si Stuart ay nagpatibay ng isang pekeng pagkakakilanlan bilang isang abogado pagkatapos na kunin bilang isang field collector ng shady loan company na TrustGen Loans. Gamit ang kanyang mga huwad na kredensyal ng abogado at mga taktika na parang mandurumog upang takutin ang mga nangungutang, si Stuart ay nagdala ng malaking kita para sa TrustGen Loans sa nakalipas na taon, na tumataas upang maging nangungunang supervisor sa mga field staff. Ngayon, ang TrustGen Loans ay nakaipon ng napakalaking halaga ng negosyo sa loob lamang ng kalahating araw, na ikinatuwa niya. Matapos matanggap ang gawain, kinalkula niya na ang pagkumpleto sa batch na ito ng pangungulekta ng utang ay mangangahulugan ng isang makabuluhang araw ng sweldo para sa kanya. Gayunpaman, nang marinig ang salaysay ng kanyang nasasakupan, nakaramdam siya ng matinding pagdududa. Sa isang rundown bar na may 300 empleyado, isang kamanghamanghang 279 sa kanila ang nag-claim na sila ay mga tagapamahala, bawat isa ay kumikita ng mahigit $50,000 sa isang buwan. Matapos suriin ang impormasyon ng pautang, nabanggit niya na ang bawat tao ay kumuha ng mga pautang na higit sa $300,000, na nagdagdag lamang sa kanyang hinala. Saglit siyang nag-alinlangan bago tuluyang inakay ang kanyang nasasakupan papasok ng bar. Pagpasok pa lang niya sa bar, naramdaman ni Stuart na malaki ang pagkakaiba ng lugar na ito sa iba. Sa oras na ito ng araw, hindi dapat masyadong marami ang mga customer. Gayunpaman, ang Blossom Haven Bar ay punong-puno. Natagpuan niya ang receptionist, iniabot ang isang listahan ng mga nanghihiram, at nagtanong, "Ito ang mga tao sa iyong bar, tama?" Tumango ang receptionist at itinuro ang isang grupo ng mga tao sa gitna ng bar. "Tama. Nakaupo silang lahat. Lahat ng hinahanap mo ay nandito ngayon, at marami pa sa itaas. Ay papapunta ko silang lahat sa ilang sandali." Bahagyang nadurog ang puso ni Stuart. Mabilis siyang laminggalinga sa paligid at tinansyang may 2 hanggang 300 tao. Lahat ng tao sa bar ay tila staff, na walang nakikitang customer. Bago pa siya makapagsalita ay biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa bar. Lumapit ang isang lalaking pula ang buhok at bahagyang itinulak si Stuart, "Debt collectors from TrustGen Loans. Are you here to look for me?" Pinalaki ni Stuart ang lalaking pula ang buhok at tinanong, "Ikaw ay?" "Ako si Dennis Rodriguez." Tumango si Stuart at ipinakita ang mga kredensyal ng kanyang abogado, na nagpatibay ng isang napaka-propesyonal na kilos. "Kami ang mga field attorney mula sa TrustGen Loans. Nandito kami para mangolekta ng..." Tumawa si Dennis. "Kakahiram ko lang ng pera kaninang umaga, andito ka na para mangolekta ng hapon. Di ba nangako ka na 10 araw ang repayment period?
Hindi pa nga due. Ano ka ba, loan shark company? Hahaha. Pero hindi bale. I never planned to pay it back when I took out the loan. So, it comes to collect. When you makes it matter. Sa pagmamasid sa walang pakialam na ugali ni Dennis, hindi napigilan ni Stuart ang pakiramdam na isa itong bitag at matagal na silang hinihintay ng grupong ito. Gayunpaman, pinahanap ni Stuart sa staff ang pangalan ni Dennis sa platform. Matapos ipasok ang kanyang numero ng ID, ipinakita nito ang kabuoang halaga ng pautang na $330,000. Mr. Rodriguez, humiram ka ng $330,000 sa aming platform, at ngayon may utang ka sa $700,000. Tumawa si Dennis. Sige, ipakita mo sa akin ang interes mula sa iyong platform. Sumenya si Stuart sa isang kawani, na ipinakita ang halaga ng pagbabayad sa tablet kay Dennis. Anong paraan ang ginagamit mo para sa pagbabayad? Propesyonal na tanong ng staff. Kinuha ni Dennis ang tablet at binasag sa sahig. Bayaran. Hell no. Nanghiram ako ng $330,000 kaninang umaga, at gusto mong bayaran ko ang $700,000 ngayong hapon. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Ang muwang mo bilang isang sanggol. Hinawakan ni Dennis ang kwelyo ng tauhan at inihampas sa malapit na haligi. Maya-maya'y bumuhos ang tawanan sa buong bar. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam si Stuart ng matinding takot. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang mayabang na nangungutang habang nagtatrabaho. TrustGen Loans, Field Collection Net Resistance dati, ngunit hindi kailanman. Pangkat na kanyang kinaharap na marahas. Isang taong may ganitong pagtitiwala at pagsalakay. Tatawag na sana siya para sa backup ng isang grupo ng mga tao sa bar ang humakbang, bawat isa ay nagpahayag ng kanilang mga pangalan. Halika, tulungan mo akong suriin kung magkano ang utang ko sa iyo. Nagbulungan ang mga tao sa mga boses, na itinulak si Stuart at ang kanyang koponan sa gitna. *man it, you think you can pull a scam on us, the members of Abyssal Dominion. May death wish ka ba? Ang pagkarinig sa terminong, Abyssal Dominion, ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Stuart. Hindi niya akalain na ang bar na ito ay kaakibat ni Ryger mula sa Abyssal Dominion. Kung alam niya ito, hindi siya maglalakas loob na pumunta rito, kahit dito nakasalalay ang buhay niya. Bago siya makapagpaliwanag, lahat ng tao sa bar ay itinaas ang kanilang mga bote at dinala ang mga ito sa kanilang mga ulo sa sunod-sunod na mga putok at kalabog. Makalipas ang 10 minuto, si Stuart at ang kanyang mga kasama ay itinapon palabas ng Blossom Haven Bar, na puno ng dugo ang kanilang mga mukha. Samantala, ang parehong eksena ay naganap sa ilang mga lokasyon sa Harmonfield. Hindi nagtagal, nalaman ng TrustGen Loan sa Harmonfield office na ang malaking halaga ng pera na ipinahiram nila noong umaga ay hiniram ng mga miyembro ng Abyssal Dominion. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, nagpasya si Damon Randall, ang manager ng TrustGen Loans, Harmonfield office, na personal na bisitahin si Sean sa Tiger Spire Group office na matatagpuan sa Abyssal Dominion. Isang disipulo ng Abyssal Dominion ang dumating upang magulat, Mr. Cooper, Damon Randall, ang manager ng TrustGen Loans, Harmonfield office, ay gustong makita ka. Napakamot ng ulo si Sean at pinaikit ang mga mata. Papasukin mo siya. Lumapit si Damon kay Sean kasama ang dalawang staff ng TrustGen Loans. Ako ay. Sumenya si Sean na umalis ang dalawang masahista at tinuro si Damon. Ikaw si Damon mula sa TrustGen Loans. How dare you come here? Nagpanik si Damon. Mr. Cooper, nandito ako para mangolekta ng utang sa akin. You moherf asterisk sucker. If you mention another word related to debt collection today, putulin ko yang dila mo. Namula ang mukha ni Damon, at nanginginig. Mr. Cooper, hindi ko alam kung paano ka namin nasaktan. Can you please tell me? Tumayo si Sean at naglakad sa harap ni Damon. *man it, lumuhod ka. Si Damon, takot na takot, lumuhod. Mr. Cooper, please calm down. I'm here to apologize.
Wala akong ideya kung kailan o kung paano ko nasaktan ang Abyssal Dominion. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. Tumawa si Sean. Saktan mo ang Abyssal Dominion. Duda ako na mayroon kang lakas ng loob na gawin ito. Bumalik ka at sabihin sa iyong Panginoon na may isang tao. Mensahe para sa kanya, kung siya ay maglakas loob sa net. Manloko ng iba sa kanyang loan shark company at malilim na pautang muli, buburahin ko ang Poison King sect. Agad namang natigilan si Damon. Alam talaga ni Sean na ang kanilang bakang force ay ang Poison King sect. Siya ay nag-isip at nag-alinlangan ng ilang sandali bago sa wakas na pagtanto na ito ay isang bagay na hindi niya kayang lutasin. May gustong hamunin ang Poison King sect. Ang aksyon na ito ni Abyssal Dominion ay malinaw na inayos ng isang utak. Mr. Cooper, sisiguraduhin kong ipapasa ang mensahe, nag-aalangan si Damon at nakiusap, ngunit maaari mo bang ipabalik sa amin ang iyong mga kapatid mula sa Abyssal Dominion ng punong guro ng utang? Bang! Sinipa ni Sean si Damon ng malakas sa balikat. Nasa account na ng mga kapatid ko yung pera. What makes you think you can back it? Are you out of your mind? Nagtawanan ang silid sa mga alagad ng Abyssal Dominion. Bahagyang hinampas ni Sean ang mukha ni Damon at sinabing, bumalik ka at sabihin mo sa iyong Panginoon na nasaktan niya ang isang tao na hindi niya dapat gawin sa pamamagitan ng paggawa ng mga masasamang bagay. Lumabas ka kaagad sa Harmonfield. Kung maglakas loob kang mangolekta ng kahit isang sentimo ng perang hiniram, ay papachop ko kayong lahat sa mga kapatid mula sa Abyssal Dominion. Ngayon, magwala. Duguan, tumakas si Damon at ang kanyang grupo mula sa gusali ng Tiger Spire Group. Makalipas ang 10 minuto, nakatanggap ng mensahe ang Poison King Sect Headquarters. Lumuhod si Harry sa harap ng isang lalaking nakasuot ng itim na robo at sinabing, Mr. Messenger, nabigo ang aming capital operations sa Harmonfield. Kinumpirma namin na ang lahat ng ito ay orkestra ng marsyal na iyon. Malamig na bamantong hininga ang lalaking nakaitim na roba. Hindi dapat hadlangan ang plano ng Dark Lord. Dapat mamatay si Marshal. Kabanata 230 Spiral Heights sa isang maulan na gabi. Sa 11 p.m., ang gabi ng Marso ng Harmonfield ay tumagal sa huling panginginig ng tagsibol, ang malamig na hangin ay nanunuot habang ito ay humahampas. Nagsimulang bumagsak ang mahinang ambon. Sa kahabaan ng malungkot na kalsada sa bundok na humahantong sa Villa 1 sa Dawnspire Heights Estates, dumaan ang mga figure sa itim na damit, naglalaho na parang mga anino sa hangin at ulan. Binilisan ng isang Hummer ang daan. Sa loob, nasal-ayan ni Marshall ang ilang panandaliang hugis sa ulan, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Rowan, patayin ang mga headlight at bumaba sa tinidor patungo sa Dragon Ridge Valley. Oo, Mr. Ortega. Bumuhos ang ulan habang umiikot ang Hummer sa isang curve sa Dawnspire Mountain. Pagkatapos, sa isang lagaslas ng hangin, ito ay nawala sa madilim na lambak, na iniwang tahimik muli ang landas ng bundok. Ang mga lalaking nakaitim sa lambak ay agad na naging alerto at mabilis na naglakbay sa ilang mga landas sa bundok upang hanapin si Marshall. General, wala na ang target, agad na ulat ng isa sa kanila kay Jack. Ilang sandali pa, nakita nila ang Hummer na mabilis na papalabas sa isang junction sa unahan, na tumatakbo patungo sa peak ng Dawnspire Mountain. Kinumpirma ng 12 ng mga figure na naka-black-clad na muling lumitaw ang kanilang target. Agad nilang ipinagpatuloy ang pagtugis, sinundan ng Hummer sa malayo habang patungo ito sa tuktok. Sa mapanlinlang na kurba ng Spiral Heights, unti-unting huminto ang Hummer. Isang dosenang estranghero ang lumabas mula sa 3 Mercedes. Mabilis na lumapit si Anthony, kasama ang isang elder na malapit sa kanyang kaedad. It's an honor to meet you, Mr. Ortega, bati niya. Bumaba si Marshall sa sasakyan, katabi niya si Rowan, may hawak na malaking itim na payong. Jason, halika rito at lumuhod sa harap ni Mr. Ortega. Utos ni Tristan na sinenyasan si Jason na nagtatago sa likod niya. Nanginginig na humakbang si Jason, naghahanda na lumuhod, ngunit walang pakialam na sinabi ni Marshall, ayos lang. Nakaraan na ang bagay na iyon.
Mabilis na tumugon si Tristan, "Salamat sa iyong pagpapatawad, Mr. Ortega. Ang pamilyang Neville ay handang ibigay ang lahat sa iyong serbisyo upang talunin ang anumang pagbabanta." Sinulyapan ni Marshall ang matandang lalaki sa harapan niya at walang imik na sumagot, "Tristan, walang utang sa pagitan namin ng pamilya Neville. Sigurado ka bang gusto mong madamay sa gulo na ito?" Yumuko si Tristan at sumagot, "Mr. Ortega, Cass Ian Chapman is the son-in-law of the Neville family. My daughter Mavis Neville is also a member of the Phoenix Vanguard." Taon na ang nakalilipas, gumawa si Cass Ian ng isang game time na panata na ang Phoenix Vanguard ay palaging igalang si Mr. Ortega ng may paggalang. Ang mga disipulo ng Phoenix Vanguard ay maglilingkod kay Mr. Ortega habang buhay. Sa panatang ito, hinding-hindi ka namin ipagkakanulo. Ngayon, ang hamak na si Drogo ay nakipag-alyansa sa Dark Lord, na nag-udyok sa mga disipulo ng Phoenix Vanguard na pumunta at patayin si Mr. Ortega. Ang pamilyang Neville ay hindi tatayo. Mr. Ortega, handang lumaban ang pamilya Neville para sa iyo. Isang batang babae na mga 16 o 17 sa tabi ni Tristan ay tumingin kay Marshall na nalilito. She furrowed her brows, asking, "Lolo, sino ang taong ito? What about the divine Drakebane?" Agad na pinagpawisan si Anthony at nagmamadaling pinigilan siya. "Ms. Neville, huwag po sana kayong magsalita ng mga ganyan." Matigas na wika ni Tristan, "Jane, don't talk nonsense. Bilasan mo at bigyan mo ng respeto si Mr. Ortega. He is the renowned divine Drakebane." Ang babaeng ito ay ang panganay na apo ni Tristan at kapatid ni Jason, si Jane Neville. Nakatitig si Jane, nakanganga ang bibig, lubos na natigilan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, na mukhang kasing edad ng kanyang kapatid na si Jason, ay maaaring ang kilalang divine Drakebane. "Mr. Ortega, please forgive my granddaughter's ignorance. She mean no disrespect," paumanhin ni Tristan. Sinulyapan ni Marshall ang dalaga, sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. "Ayos lang. Magiging bata ang mga bata. Sino ang tinatawag mong bata?" Protesta ni Jane, halatang hindi kumbinsido. "Lolo, baka nagkakamali ka. How could divine Drakebane be so young? I don't believe it." "Jane, huwag kang bastos." "Bow to Mr. Ortega," galit na sabi ni Tristan. Tiningnan ni Jane si Marshall pataas at pababa, hinahamon siya. "You and I are almost the same age. How could you be so powerful? Are you riding on your mentor's or family's reputation? Kung walang suporta mula sa aming pamilyang Neville, magiging kahit ano ba ang Phoenix Vanguard?" "Jane, tama na ang kalokohan." Natatarantang sabi ni Tristan, namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. "Ituloy mo ang pag-arte, at ipapaalas kita." Nang makitang totoong galit ang kanyang lolo, mabilis na sinabi ni Jane, "Sige, lolo. Yuyuko ako sa kanya." Humakbang siya at pinalaki si Marshall, nagbigay ng kalahating pusong saludo. "Greetings, Mr. Ortega. Since you're so impressive, are you bold enough to face me in a match?" Hindi sumagot si Marshall. Humakbang pasulong si Tristan, pamwesto ng maingat sa harapan niya. "Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Ortega. Masyado kong na-spoil ang apo ko." Walang pakialam na sagot ni Marshall, "Wala lang. It's a good thing to be genuine." Sinulyapan niya ang anino sa unahan, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Tristan. Dumating na sila. "Sigurado ka bang handa ka ng hawakan pareho ang Phoenix Vanguard at ang Brookhaven Martial Alliance?" Bahagyang nanginig ang katawan ni Tristan, ngunit may determinadong kislap ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Para kay Mr. Ortega, ang pamilya Neville ay gagawa ng todo. Tumango si Marshall. "Mabuti, kung gayon." Tinapunan ni Jane ng isang patagilid na sulyap si Marshall, pinagmamasdan ang kanyang kabataan, guwapong tampok, at nanunuya. "Ang lolo ko at si Mr. Anthony ay kabilang sa pinakamalakas na martial arts master sa mundo. Hindi kami natatakot sa Phoenix Vanguard. Malapit mo nang makita ang lakas ng aming pamilya Neville."
Napansin niya ang malamig na ekspresyon ni Marshall at nagpatuloy, kung manalo tayo laban sa kanila, huwag mong itago sa mukha mo yang mayabang na yan, okay? This is a world where strength is paramount. Sa oras na matalo natin sila, ikaw na ang yuyuko sa akin. Jane, masyado kang masungit. Pakiramdam ni Tristan ay walang magawa sa mga walang kwentang ugali ng kanyang apo. Muli siyang bumaling kay Marshall para humingi ng paumanhin, Mr. Ortega, spoiled po ang apo ko, please. Bakas sa mga mata ni Marshall ang pagkatuwa ng sumagot ito, it's fine. She's just a spoiled little brat. Sino ang tinatawag mong brat? Si Jane ay nag-puffed up, nanlilisik kay Marshall. Malalaman mo kung ano ang tunay na lakas sa sandaling kumilos ako. Feeling dissatisfied na meron si Marshall. Hindi siya pinansin, she clenched her fists. At lumingon sa grupong papalapit mula sa lambak, na nagsasabing, Lolo, ako ang mangganguna. Kung sino man ang maglalakas loob na manggulo, sisiguraduhin kung hindi sila mabubuhay ngayong gabi. Malamig na sabi ni Tristan, huwag kang ang katawa-tawa. Tumabi ka lang at manood. Nagpout si Jane at pamwesto sa likuran ng kanyang lolo, na sinulyapan ang walang kibo na si Marshall. Sa sandaling iyon, pinaalis si Ronald mula sa mga anino sa isang wheelchair, kasama ang 4 Heavenly Kings na sumusunod sa likuran, na nasa gilid ni Kyler, Knox, at iba pang mga pinuno ng Brookhaven Marshall Alliance. Mr. Ortega, tumawa ng malakas si Ronald, I kept my word. The 20 billion is here as promised. The Queen family has never owed anyone a dime. May isang bagay lang na nakalimutan kong banggitin. Ang pera ng pamilyang Queen ay hindi isang bagay na maaangkin ng sinuman. Kung lalayo ka man ngayong gabi na may ganitong 20 bilyon ay depende sa kung maaari mong iwan ang spiral heights ng buhay. Humakbang si Tristan, sumagot, Ronald, watch your words. Kilala mo pa ba kung sino si Mr. Ortega? Humagalpak ng tawa si Ronald. Kilala ko siya. Siyempre, kilala ko siya. Siya ang Divine Drakebane, ang nag-iisang bumagsak sa Phoenix Vanguard at yumanig sa Underworld. Paano ko siya hindi kilala? Pero legend lang yan. Sino ang nakasaksi mismo? Ngayong gabi, ang Brookhaven Marshall Alliance ay pinarangalan na makipagsanib puwersa sa Phoenix Vanguard. Gusto naming makita sa aming mga mata kung ang maalamat na Divine Drakebane ay tumutugma sa kanyang pangalan o kung ito ay isang gawa-gawa lamang, sabi ni Ronald. Ngumisi si Tristan, Ronald, soon enough, habang buhay mong pagsisihan ang mga salitang iyan. Tumawa si Ronald. Tristan, sigurado ka bang gusto mong panindigan si Marshall, kahit na ang ibig sabihin nito ay laban sa Brookhaven Marshall Alliance at sa Phoenix Vanguard? Pag-isipan mong mabuti, Tristan. Kung maling panig ang pinili mo, ang sinaunang Marshall World ay walang lugar para sa pamilya Neville pagkatapos ng gabing ito. Napangisi si Tristan. Iyan ay isang payo na dapat mong itabi para sa iyong sarili, Ronald. Sigurado ako na, simula bukas, ang mundo ng martial arts ay walang lugar para sa Brookhaven Marshall Alliance o sa pamilya Queen. Umiling si Ronald. Iyon lang ang mga lalaki na kailangan mong ipaglaban sa Brookhaven Marshall Alliance at sa Phoenix Vanguard. Napakaraming bagay para sa iyo na hawakan. Tristan, wala nang kwenta itago pa. Tutal wala naman sa inyo ang makakaligtas sa gabi. Ang biglaang pag-atake ng Phoenix Vanguard laban kay Marshall ay walang iba kundi ang Dark Lord mismo. Ang Dark Knight Alliance, ang pangunahing sekta sa mundo, ay muling nagising. Sa sandaling iyon, 7 lalaki na may kakaiba, baluktot na mga ekspresyon ang lumitaw mula sa kaliwang bahagi ng lambak ng Spiral Heights. Pulang dugo ang kanilang mga mata, at hubad ang kanilang dibdib, bawat isa ay nagbabadya ng malaki, kumikinang na malawak na espada. Sila ang kilalang 7 Evils ng Phoenix Vanguard. Noong minassacre ni Marshall ang Phoenix Vanguard ilang taon na ang nakararaan, maswerte silang wala sa headquarters at sa gayon ay naiwasan silang humarap sa kanya. Habang sila ay pumwesto, si Ronald. Shackled, Tristan, sa tingin mo ba makakalaban mo pa kami? Payo, mga nagtagumpay sa buhay et. Alam kung paano sakupin ang sandali pumili ng matalino,
at ikaw ay babangon ng mataas. Gumawa ng maling pagpili, at wala nang babalikan. Bago pa makasagot ang kanyang lolo, humakbang paarap si Jane at pumutol, tamang tanga, wala ka talagang kahihiyang magsabi ng ganyan. Bilang tagapagtatag ng Brookhaven Martial Alliance, ang pinakadakilang martial arts sect sa underworld ni Draconia, anong lakas ng loob mong sabihin ng mga walang hiyang bagay? Sa pamamagitan ng pagpanig sa Dark Knight Alliance, nagdulot ka ng kahihiyan sa iyong sarili, at ang buong martial world ay hahamakin ka. Ang aking lolo ay hindi kailanman makikibahagi sa gayong kahiya-hiyang pag-uugali. Natigilan si Ronald, huminto para tingnan ang 16 o 17 taong gulang na batang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Napahalakhak siya sa galit. Tristan, apo mo ba ito? Not bad. She has some guts. Little one, I must tell you, the world is not as you imagine. Ang manatiling buhay ang pinakamahalaga. Hindi magtatagal ang mga tumatangging makipagkompromiso. Itinuro ni Jane si Ronald at pinagpatuloy ang pagsaway sa kanya, matanda, ang duwag lang na tulad mo ay gagawa ng kahiya-hiyang bagay para sa tubo. Ang aking lolo at ang aming pamilyang Neville ay hindi kailanman magiging parang duwag na walang spine. Dahil ang aming pamilya Neville ay pinili na manindigan sa tabi ni Mr. Ortega, kami ay ibahagi ang buhay at kamatayan sa kanya ngayon. Nang marinig ito, tumangala si Marshall kay Jane, na walang takot na nakatayo sa harapan ni Ronald, isang kislap ng liwanag na kumikinang sa kanyang mga mata. Tristan chuckled and said, "Ronald, I can't believe na after all this time, mas mababa pa ang insight mo kaysa sa apo ko. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko sa sinabi ng apo ko? Ngayong gabi, anuman ang mangyari sa pamilyang Neville, tutuparin natin ang titulo ng nangungunang pamilya ng martial arts world. Nabuhay ako ng may layunin. Ha ha ha. Tara, matandang bastos, tama na sa kalokohan. Mag-away tayo.